Hello once again. So, we'll answer one more question about SPIMS. Ang sabi po ni Ma'am May Lokaba. Okay, basta yun. Yun yung name. Ma'am, what if hindi po registered sa POEA pero naging teacher sa Thailand po? Ayan. So, ang tanong is, pwede po bang mag-apply sa SPIMS, isang programa ng gobyerno sa Pilipinas? Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Yan. Isa lang po yung sado na. Sorry, nautal lang ako. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. SPIMS. At ito po ay programa ng gobyerno na para po sa mga OFWs na teacher. Again, licensed professional teacher dito sa Pilipinas. At nakapag-abroad po sila. Now, the question is, kung hindi po registered sa POEA, meaning si ma'am, hindi siya directly hired, hindi siya nag-apply sa agency, at hindi siya dumaan sa POEA, at nagtrabaho siya bilang teacher sa Thailand. So, pwedeng si ma'am nag-tourist visa or visit visa, which is, yun naman talaga yung uso, 'di ba, sa iba. And pag pwede ka makapag-abroad through tourist visa or visit visa, doon ka na mag-a-apply ng work, at pag may tumanggap sa'yo sa work, yung employer mo na ang gagawa ng work permit or working visa mo. I am not advising anyone to do the same, pero ina-explain ko lang po yung proseso. Bakit si ma'am nasa Thailand nagtuturo pero hindi siya dumaan sa POEA? Kasi ako po, I was directly hired sa Dubai as a teacher, at nilakad ko po yung sarili ko sa POEA under direct hire. Ayan, wala pong tumayong agency para sa akin, kasi po sinend lang po ng employer ko from Dubai yung aking visa. So ako po mismo yung naglakad sa POEA. Dumaan po tayo sa PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Tapos nag-medical po tayo. Lahat po ng proseso na ginagawa ng agency sa Manila, ginawa po natin on our own. Ayan, nagpatulong lang ako sa isang friend na nag-work din sa isang agency, pero hindi po ako dumaan sa agency. Ayan, para lang alam ko yung pasikot-sikot, because I was given 1 week to process before the PDOS, before I could fly to Dubai for work. That's why nung pagdating ko po sa Dubai, work visa po ang gamit ko, kasi direct hired po ako. So si ma'am nag-work sa Thailand as a teacher. There are 2 points there. Number 1, ma'am, you are referring to teaching, applying sa SPIMS dahil ay kahit hindi registered yung pagtuturo mo sa Thailand. That's one question. And yun nga, number 2, kung pwede siya mag-apply sa SPIMS. Magkaiba po kasi yan. Kasi ang point po, to answer your question, ganito po kasi yan. Sa SPIMS po, sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir, ang hinahire po ng Department of Education ay licensed professional teacher. Regardless, ibig sabihin, kahit po hindi ka nakapagturo abroad. Meron po akong co-teachers, 2. Sila po ay mga SPIMS beneficiaries. Yung isa po doon, walang teaching experience. Galing po siya ng Hong Kong. Domestic helper po siya doon. Ganon din po yung isa. Actually, yung isa naman, domestic helper din po sa Hong Kong, pero licensed teacher po siya, at earning units lang po siya. At doon na po siya nag-take ng kanyang licensure examination for teachers. Kasi commerce graduate po siya. So, to answer the question, regardless of your work po, ma'am. Kahit po nag-teacher ka sa Thailand, POEA registered ba siya, hindi siya registered, maski po office work ka sa Thailand, kahit po DH, whatever work po ang pinanggagalingan mo. Ang mahalaga po, galing po kayong abroad, OFW kayo or former OFW kayo, at pagbalik nyo po sa Pinas, ilalakad nyo po yung reactivation ng inyong license or renewal ng inyong license as a teacher. As long as you are a licensed professional teacher, may PRC license po kayo para magturo sa Pilipinas, yun po yung mahalaga. So kahit ano pong work nyo sa abroad, okay lang po. Kahit wala pong teaching experience, okay lang po.
Ayan. So, maski hindi po related sa education ang work niyo sa abroad, basta kayo po ay licensed professional teacher, makakapagturo po kayo sa Pilipinas. Hindi po ba? At po pwede po kayong mag-apply sa SPIMS na programa ng gobyerno, that is sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Kasi ang dami nang nagtatanong, ano nga ba yung SPIMS? Ano nga ba yung SPIMS? May isa nga akong co-teacher, sabi niya, is memes. Sabi niya, ano kasi is memes? Yan, SPIMS po. S-P-I-M-S. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Yun po ang ibig sabihin. You can check out sa Blue App. Meron po silang Blue App. May page po sila. Hindi kasi pwedeng banggitin, di ba? So, meron po silang page. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. I-search nyo po, SPIMS. Ayan. And, I don't know kung may nagko-content na rin sa YouTube. Pero, eto, kino-content ko siya. So, kung may katanungan pa po kayo, follow for more, post a comment sa mga videos ko. Nakalagay po sa description box yung link ng SPIMS. Tapos, ilalagay ko na po sa playlist yung aking mga videos related to SPIMS para hindi po kayo naguguluhan. Bakit ito? Ang dami-dami niyang mga ibang mga topics. So, ipe-playlist ko na po siya. Aayusin ko po yung channel natin. 'Di ba? Tapos, pag nagla-live po ako dito, pwede rin po kayo mag-comment or i-PM nyo na lang po ako pag hindi ko po nababasa sa live yung mga comments para po masagot ko yung mga tanong. Ang topic po natin today is answering questions or queries about SPIMS application. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Para po ito sa mga teachers na gustong bumalik sa Pilipinas at makapagturo sa Department of Education. Yun lang po. Maraming salamat. Have a nice day. Bye everyone.